Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta kayo dyan mga ka-chicken? At sana ay okay lang po kayo dyan, ano? Welcome back nga po dito sa aking channel. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated naman kayo sa mga susunod nating videos. At marami pa tayong mga i-upload mga ka-chicken. Lalong-lalo na doon sa tungkol sa pagmamanukan. So ngayon pa lang mga chicken, nandito ako ngayon sa ating bahay ng manok. Yun, nakita niyo sila. At dito naman, yun po yung aking mga heritage breed na nakita niyo din doon. Yun po yung aking asola. Ngayon mga ka-chicken, kunting update lang po tayo dito sa aking backyard reared chicken. May bago nga po pala ko itong isang mga sisiw. Yan po, pinasama ko lang sa ilang inahin. Siyam po yung naging sisiw niya. Ayan po, ang lulusog. Yan niyo po. Yan po mga ka-chicken. Ano po to, native cross basila na inahin. Ayan po sisiw niya. At saka may bago nga po pala ako mga ka-chicken na Rhode Island Red dark mahogany. Tingnan niyo po, yan po sila. Tingnan natin. So ayan po mga ka-chicken, Paris po na Rhode Island Red. Bago po ito ditong na-acquire dito sa aking backyard. Dark mahogany na Rhode Island Red. Ayan. Kasi baka yung iba nagtatanong, meron ka ng Rhode Island Red, bakit nagdagdag ka pa? Kasi mas maganda po mga ka-chicken na unang-una po dito yung inaano natin na hindi magkakaroon ng inbreeding. Kasi magkakaroon ng inbreeding, yung mga lahi po na mapoproduce nila, yung una-una madaling magkasakit. Ito po sila. Ito, nangingitlog na rin ito inahin, pero tinano ko pa kasi itong tanner na ito hindi pa masyadong kumakasta. Prepare ko pa lang sila, hindi ko muna dito sinali sa mga Rhode Island Red at Malagkat Hubbard kasi bala ko pang gagawa ng breeding pen dito na area dyan para magkaroon tayo ng breed natin, magkasiguro tayo na mga purong lahi, mga pure breed yung produce natin. So ito po mga chicken yung aking isa sa mga pinagpakain ko sa kanila. Ating asola. Malaking tipid po. Kung hindi nyo haluan ng feeds, kung sanay kumain yung mga manok yung asola, pwede na asola na lahat ipakain natin. Makasave tayo up to 100%. Ganyan po ka ganda, no? Yung hindi pa nakakalam mga ka-chicken tungkol sa asola, mayroon akong in-upload dito, part 1 at part 2. Kung paano ito, kung ano itong asola at kung paano mag-cultivate nito. Ilalagay ko lang yung link dito sa baba, yung description niya. Tingnan nyo lang dito sa suggested video. Nandun. Tingnan nyo lang po mga ka-chicken para malaman nyo. Ito po yung mga pinagkukunan ko mga ka-chicken araw-araw, umaga at hapon. Kumukuha ko dito ng magkakalahating balde at yun ang kinaluan ko lang ng konting feeds para ganado silang kumain. At kung may tira naman kanin, yun din po yung hinahalo ko. Yan. Napakaganda po talaga kung may sula tayo, kung may mga lagat tayong hayop, kasi nakatipid tayo ng husto, hindi masakit sa bulsa.
Yan. Kung napapansin nyo mga ka-chicken, nabasa po yung ating dito area kasi napakalakas ng ulan kagabi hanggang kaninang umaga dito. Ngayon medyo okay na kasi magpapakita na si aring araw. Yan po. Yung aking tilapia. Kunti lang yan, pero nakakapang-ulam din. Yan o. Pasyalan muna natin mga ka-chicken. Dito yung aking mga inahin. Yung mga ka-chicken. Bali, 7 po lahat na inahin yung naglilimlim ko dito. Para po, kita ko nyo. Parang namimisa na itong isa. Ayan po mga ka-chicken. Ayan po sa pat. Meron din po dito mga ka-chicken. Tingnan nyo. Yun. Masyado po madilim. Ito pa. Yan. Mga ka-chicken. Yun. Yan, kung mapapansin nyo mga ka-chicken, maraming mga inahin dito na naglilimlim. Sabay-sabay din to. May pisa kasi kung nakita nyo sa last video ko, yung mga iniipon ko na itlog, nung narating ko na yung kinakailangan ko na para isalang doon sa incubator, sila continuous pang nangingitlog. Kaya hinahayaan ko lang, saka ngayon nililimliman na nila. Yan po. Ayos po. Tara, puntahan naman natin doon sa bahay ng manok. Yan. So, nandito na po yung mga breeders ko, yung mga future breeders pa pala, kasi mga pa lang to magti 3 months pa lang mga ka-chicken. Ngayon umuulan, pronto sa ating mga manok na magkakasakit. Kaya saka yung iba dito may mga ka-chicken na nagkakaroon ng mga sipon. Kaya papainumin ko sila nito. Papainom ko sila itong pinakuluang na mga dahon ng oregano, o tawag dito sa aming kalabo. Teka lang. Buksan natin mga ka-chicken. Ito sila. Okay. Doon na. Uminom muna kayo. Ayaw kong padaanin Yan. Uminom muna kayo. Kunin natin yung isa. Pinakuluan mga dahon ng oregano. Yan po mga ka-chicken, nakakatulong po sa kanila kasi yung iba dito, napansin ko merong sipon. Yan. Mga ano ito, yung iba ito Rhode Island Red, saka may Rhode Island White, Dominant White, saka
Dominant season yung iba. May Black Astro tayo dito isa. Yan. Ito mga kachikin, yung pinapakain ko sa kanila. Hanggang 3 months, pinupuro ko muna sila ng feeds. At pag 3 months na nila, yun, change feeding na tayo. May kasamang asola, at mga ibang forages na papakain natin sa kanila. Ngayon, purong feed muna sila. So 3 months. Sila mga katigin. Gutom na gutom kayo Nandito naman tayo mga matikin sa bandang itaas ng aking mga manukan. Ayan po. Dito mga ka-chicken, more on mga native chicken to dito. At saka cross basilan, at saka meron din mga basilan. Pero kung napapansin nyo mga ka-chicken, kunti na lang po ito dito kasi nung nakaraang linggo, 19 native chicken yung ating naibenta. May mga pumunta dito kasi yung iba ginagamit nila dun sa pundas. Ayan po. Mayroon pa rin ako dito na hindi ko pa pinakawalan. 2 months na to. Lampas 2 months na to ng mga native at kay pabo rin. Hindi ko muna sila pinakawalan kasi ayun, maulan pa panahon. Saka dyan din may mga sisiw pa yan. Ayan. Yan mga chicken, yung aming baboy na kapapanganak pa lang. Nandito yung mga ano niya, biik niya. Yun. Siniparit lang, pero kung kailangan ng padidihin, nililipat lang doon.
para hindi mapakan mga katikin. Yan. Subukan kong tawagin mga katikin ng manok. Yeah. Pero itong isang ito, Cantonese breed to. Yan. Wala. Ayan mga katikan, yun po yung konting update dito sa aking backyard Frederick Chicken. At saka mayroon pa tayong mga abangang mga videos kasi mag-update din tayo doon sa ating in-incubate ng mga itlog. Kasi maraming gustong nag-aabang kung yung pagparaan ng pag-preserve natin sa ating mga itlog, kung epektibo ba daw, proven. Ayan, makikita nyo po doon. Saka ngayon mga ka-chicken, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Susima Rekelme. Okay, shoutout po sa inyo idol. At saka kay Freddy Pagtalunan ng Clardery Bulacan. Shoutout idol. At saka kay Ferdinand Gumiit. Shout out kay Nip TV from Tagum City, Davao del Norte. Okay, shout out po kayo sa inyo dyan. At saka kay Edward Holland from Japan. Okay, ingat po kayo dyan mga kababayan natin dyan sa Japan. Mag-ingat po kayo dyan mga idol. At saka kay Clint Digia ng Samar. Okay, shout out po sa inyo doon sa mga solid ka-chicken dito sa ating channel. Wow, shout out po sa inyo at maraming salamat sa iyong suporta mga idol. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod pa natin mga update video dito sa aking backyard chicken. Okay, thank you.